Isang magandang gabi po ngayong Thursday po. Dito po tayo ngayon sa ating humble abode, sa ating dito lang din ho sa Barangay Greater Lagro, Quiz Edge po. Habang inaantabayanan po yung ating ilang mga kasama na hopefully makasama ngayong gabi. Sina Dalisay at si Kapepe sa backstage. Kasama natin si Boy B. At ito po ang Balitang Lagro Live this August, our second edition for the month. Unang-una, nais ko namin magpasalamat doon sa mga inyong mga post. Isa yan sa mga tatalakayan natin mamaya. Pero syempre, bago tayo umarangkada, Boy B, kung nandiyan ka ngayon, magandang gabi. At simulan muna natin, tulad na natin may pangako, no? Meron tayong ipaparaffle. Supposedly, 2 weeks ago, we got one winner from one of our major sponsors, our blend coffee and milk tea. At nai-award nga kay Ma'am LV Ampil at sa kanya naman naibigay sa kanyang anak si Kuya Jeff. Belated happy birthday. At ngayon, we'll be raffling off naman isa pang our blend coffee and milk tea at isa ring kape. Oo. Wag sana ho kayo mag-palpitate, no? Ito naman yung ating D's Coffee located sa Flores de Mayo. Diyan lang ho sa tapat ng how do you call this? Tapat ng tennis court, diyan lang ho sa May Plaza. Kasama po siya doon sa Angelina's Place. So, we'll be raffling off muna, Boy B, no? Unahin muna natin yung salamat doon sa mga sumagot sa ating tanong yung tambay. And later tonight, ganun uli ang ating gagawin. Meron po tayong ibabatong tanong ng tambay later on. And with this, we'd like to invite you. Sana makasama rin po kayo para maganda-ganda naman na ating paraffle. At salamat doon sa mga sumagot from last week. So, unahin muna natin yung ating ipaparaffle. Ano ba yung tanong ng tambay pala natin from last week? Teka lang, hanapin lang natin ha. Oo, hanapin lang natin. Check lang natin ano ang napag-usapan from last week. Ano ba yung tanong ng tambay natin? Oo, basta Olympics yun eh. Olympics siya na tanong. Oo. Check natin ha. Ayun, ano ang mga gawain ng mga Pinoy pag may mga kababayan tayong nagwawagi tulad ni Carlos Yulo? Yan, isa yun sa mga, ayun yung tanong natin from last week, no? And with that, simulan na natin, Boy B, para tuloy-tuloy ang ating arangkada. At salamat sa inyong suporta dito lang din sa every night, at least once a week, makapagkwentuhan naman tayo kahit papano before this week ends, no? Friday nga pala bukas, pero syempre bago yan, kwentuhan muna tayo. At yan, sumundan muna natin, paraffle muna tayo ngayon, Boy B, our blend coffee and milk tea. Sino po ang nagwagi? Paikutin na po natin ang ruleta, mga kabarangay. Alamin natin sino po ngayon ang magwawagi rito. Ang unang nagwagi ng our blend coffee and milk tea. Thank you nga pala kay Sir Rainier. Marjorie Hamora Librada. Congratulations, Madam. Opo. Ayan, officially, pa-post po natin yan. Send us a DM later this afternoon. At sana nandito ka ngayon, no? Oo, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Doon po yan sa may Esperanza Street, malapit lang sa Our Lady of Fatima University. Doon po sa may rest house. Napakagandang lugar. Kala mo nasa Tagaytay ka. And our second winner naman for D's Coffee, ito yung binabanggit naman natin sa may Flores de Mayo. Sige po, Boy B, ikot natin. Sino naman yung second winner ng ating D's Coffee? Thank you, Deliana family. Papa Charlie, maraming salamat. Sana wag kang magsawa. Yan. And pasensya na kayo, puro kape tayo ngayon. Yun ang mga tropa natin. No? And the second winner ng D's Coffee, I see. Oh, hala. Ate Elvin na naman. Pambihira. Congratulations, madam, ha. Kitang-kita, ha. Maganda ang ating pagkakaroleta, ha. Wala hundaya yan. Congratulations muli. Baka mag-palpitate ka niya yan, Ate LB. Panalo ka na naman. Good evening, Tess. Oo, salamat. Oo, salamat muna tayo sa mga sumusubaybay sa atin ngayon. Ate LB, ha, grabe yung agiman mo. Ha. Dati si Yana yan. Ha. Ngayon, ikaw na. Ha. Congratulations po. Congratulations. Ayun po. Yun yung
mga nagtataka ngayon lang nakanood na, oh, ano yun, ba't may paraffol agad? Yun yung from last week. We always make it a point now, this time na meron tayong tanong ng tambay, abangan po nila yan mamaya, no? At yung mga sasagot, the following week natin ipaparaffle yan. Para patas naman, yan. Ayan, salamat at tuloy-tuloy ang ating arangkada ngayong gabi dito lang sa Balitang Lagro Live. Simulan muna natin ang mga balita sa labas ng barangay. Mula muna sa Manila Bulletin. Ayan. Ayon sa Manila Bulletin at mula sa ulat po ni ng kanilang writer Elaine De Vera Ruiz, ang mga tumaas daw po ang kaso ng leptospirosis, yung mga nasawi sa leptospirosis ay tumaas sa Metro Manila. Siguro dahil po yan sa panakanak ang mga tag-ulan, bagyo, especially itong week lang, no? Di ba lakas, tapos balita ko nagbaha po dyan sa may muli, doon naman po sa baba ng Bristol at saka Regalado Avenue. Ayon sa Department of Health, itong araw lang na to, ang majority na po ng leptospirosis cases ay nai-report sa Metro Manila. Nagkaroon daw ng surge ng cases dahil nga raw sa bagyong Karina. Sorry po, kapangalan pa na nanay ko. At kaya yan po yan, pinag-iingat po ayon po kay DOH Assistant Secretary Alberto Domingo. Ang mga nai-report po na kaso ay 523 ng bagong leptospirosis cases po nationwide mula August 8 hanggang 13. Kaya mag-ingat po tayo, ha. Hindi naman porket ingat sa pagsuong-suong sa bahat, lalo baka may mga sugat kayo, no? Ayan. Ayon din po rito ang timeline or period nagko-correspond yan sa 2 linggo ng incubation, no? Dahil nga nung bagyo at baha nung July 24. Ayan, sa reported na 523 ng mga kaso ng leptospirosis cases, so far 43 reported deaths. 41 po dyan ay mga adults, 2 po ang kabataan. Kaya mag-ingat po tayo, ha. Kasama na ho dyan, syempre, bukod sa leptospirosis, yung kasalukuyang ginagawa na fumigation po ng ating bird mula kina Papa Mike Demeterio, no? Na paikot-ikot po, isa rin ho yan. Kaya ingat po tayo, hanggat maaari, huwag na tayo mag-stock ng maraming mga, alam naman yung mga gamit na mapaglalagyan ng mga tubig, doon nagsisimula ang mga lamok at doon po nagsisimula naman ang dengue. Ayan. Yan po mula naman sa balita ng Manila Bulletin. At mula naman po sa Philippine Daily Inquirer, mapapashowbiz naman po tayo. Hello Kagawad Roel, magandang gabi po. Yan. Ayon naman po sa showbiz, siguro nakita nyo na rin po ito, karoon na rin ng Senate inquiry ho tungkol dito, pumunta yung ama. Ang aktor na si Sandro Mulak ay determinadong magsampa ng kaso sa kanyang mga alleged na mga suspect. Hello Ma'am Donna, magandang gabi po. Yan. Oo. Hindi pa rin daw ho maayos ang nararamdaman ni ang aktor na si Sandro Mulak, no? After nitong nangyari sa kanyang incident di mano, Hi Michelle, na naharas daw siya ng 2 television contractors ng GMA7. Pero determinado daw siyang ituloy ang kaso, no? Nagsalita na rin ho finally ang biktima na si Sandro Mulak sa media for the first time, no? At idinetalya ano daw nangyari at dinetalya ito sa recent na hearing sa Senado, no? At ito nga dahil nga sa talagang traumatic yung masasabi nating experience, I think ongoing daw po ang kanyang therapy kasi nakalagay dito na continue ang kanyang therapy para sa kanyang mental health. Oo, nagbigay rin siya ng exclusive interview naman sa ABS-CBN papunta sa NBI kung saan nag-undergo siya ng behavioral therapy kasama ang kanyang ama na isa ring aktor na si Nino Mulak, no? Ayan. At hindi niya masabi nga raw niya, pero tinatanong ho siya magkomento sa pag-deny ng kanyang mga suspect na sina Jojo Nones at Richard Cruz sa allegations
na siya raw po ay namolestya, sabi niya hindi raw siya okay. So mahaba-haba pa rin po ito at maging maayos po sana ang ikatatakbo ng kasong ito. Ayan. Yan naman po mula sa Philippine Daily Inquirer mula sa report po ni Jessica Ann Evangelista. And finally naman po mula naman po sa check natin, no. Mula naman po sa wala tayo nung Philippine Star. Teka lang po. Ayan, tabang hinahanap natin. Hello, Samantha John Calabia, magandang gabi. Salamat sa inyong pagsali po. Yan. At salamat po dun sa inyong patuloy na pagsubaybay. At syempre inaano rin po natin, no? Every day, syempre sabi natin, every day is a blessing. Ay, bago. Hello, ma'am. Maria Corazon, Bayanin. Magandang gabi, madam. Magandang gabi. Salamat, Michelo. Oy, hello. Ayan, ako may mga bago na tayong mga nanonood. Maraming salamat po naman. Ayan. Mula naman po sa Philippine Star, ito po yung balita natin sa labas sa labas ng ating barangay. Tinanong ho si ating two-time gold medalist Carlos Yulo, ano pakiramdam nung kasi kahapon nagkaroon sila ng motorcade kasama kanya mga yung contingent, no, ng Philippine team na sumali sa Paris Olympics. At matapos nakapag-uwi ng ginto, dinidescribe niya yung moment na yon para daw siyang si Manny Pacquiao na yung pagtanggap ng tao ang kapwa Pilipino. Yan, makakatuwa po yan sa ating si Golden Boy Carlos Yulot. Kung napanood nyo nga ako kanina yung Itbulaga, nag-guest din siya doon sa sa letter sender na gusto idol niya si Carlos Yulo. Ganda nga nung pagkakataon na yon. Ayan, at talaga naman yung bata naman thankful and blessed, no? And with that, syempre, apelan natin, iwasan na rin natin siguro makisawsaw pa sa anumang problema nung kanilang pamilya, no? At tulad ng pinopost ko nga sa akin naman pong page, no? Ipagdasal na rin lang natin na mag-ayos na po sila, tahimik, na hindi na tayo nakikisawsaw pa. Ayan. Ayan na po mga balita sa labas ng barangay. Patungo naman po tayo ngayon sa loob ng barangay, mga kabarangay. Nagkaroon po ng isa sa mga aktibidades ang Sangguniang Kabataan na nagpatuloy ho kahapon. Nagkaroon sila ng palaro para sa mga bata. Nagsimula ho alas 10 ng umaga. Nagkaroon ang competition ng Mobile Legends na supervise po ni SK Kagawad Dado. And after po noon, nagsama-sama po ang tropa. Kasama po syempre yung kanilang SK chairwoman Nicole Chanco and yung council niya, no? Nagpalaro naman po ng mga bata, no? At natuwa yung mga sumali at bukod syempre sa mga prizes, no? Nakakatuwa, parang birthday celebration of sorts kasi may mga gift packs, no? Everyone naman sa tingin ko nanalo, no? At ibinalik ng SK yung saya. Nawawala tayo. Yun, nagbasagan ng palayok, tapos nagpakain pa sila ng Jollibee. Yun ang pinakamasaya noon, siyempre. Salamat sa SK, ha? Salamat, nakakatuwa at nakaano yung mga bata. Bago man lang magpasukan, no? Isang memorable experience to para sa kanila. At yun po. At siyempre, nakikita nyo post lately sa Balitang Lagro at kung kayo po ay ka-FB, yung ating barangay chairman, no? Nakipagpulong po ating barangay chairman Leo Gara sa ating butihing mayor Joy Belmonte at pinag-usapan ng ilang mga programa ng ating barangay ukol sa waste management. And at the same time, nag-post din po ang ating barangay, bukod po syempre kay Kap Leo, yung ating mga konseho, mga council, no? Especially si Kagawad Roel de la Cruz, at binigyan tayo ng update ukol doon sa standing natin. Kasi nabanggit natin for the past months, kasali po muli ang Barangay Greater Lagro doon sa Hapag 3.0 na programa po ng ating lungsod, kung saan tinitingnan yung sinasabi nating sustainability, no? Yun mo yung mga urban farming, hydroponics, yan. At isa tayo muli ay dito ho sa magandang
Ayan. Kaya good luck na lang po natin. Looking forward na ma-maintain o ma-sustain po natin yung ating run. Alam ko from last year maganda po yung kinahinatnan ng hapag na ano natin, no, na ranking natin, no, for Barangay Greater Lagro. Good luck po ating kay Chairman Leo Gara, Council, of course, yung head po nito ngayon sa Hapag 3.0, si Kagawad Ruel de la Cruz. Good luck po. At syempre salamat po din syempre doon sa mga katuwang, no, na nag-aalaga po at ng ating urban farming doon sa may Villaviana, doon sa may Simplicity. And speaking of which, may pinost po tayo na magkakaroon ang COMELEC nga pala na bago ko makalimutan ng registration. Kung kayo po ay first time voter o kaya minsan nang nawala sa dating na bumoboto pero matagal na hindi nakaboto, nawala sa listahan, pwede ho kayo magparehistro. Nakapost po yan doon sa ating Balitang Lagro Facebook page. Check it out at saka yung mga documents na kailangan. No? Kung lalo na change of address, yan, kinakailangan pong makipag-ugnayan din sa barangay bago kayo makapagparehistro. At malamang sa alamang, ika nga ni Gilay, sa ano po yan, sa ating barangay ho gagawin yung COMELEC registration. At bukod po dyan, syempre, meron tayong pinost nakaraan na I-share. May TESDA accreditation nga pala dun sa mga naintriga. Ano ba yung hydroponics? No? TESDA accredited na siya. Hydroponics, be a hydroponics farmer. Meron 2 weeks po siya na bubunuin nyo. Parang 8 to 5 yata. No? At nakalagay po ron with allowance. Kung wala ka naman pong ginagawa at interesado ka, ano ba yung mga nagbe-benepisyo sa hydroponics? Naalala niyo yung mga samgyupsal, di ba? Yung mga gulay-gulay po ron. Karamihan ho ron, mga mga backyard farmers, no? Ginawa ho yan. Ginawa po nila, nagbebenta sila. Ano ang puhunan? Tiyaga, sipag, at hello, tiyaga, sipag, at talagang abilidad, no? Pwede kang mag-farm, no, sa comforts of your home. Ayan. Kaya dito po syempre at kung nais po ninyo for more information, no, check out. Yan, salamat Boy B. Ayan, no, na-share nga pala ni Papa Leo yan. Yan. Urban, sorry. The term is Urban Hydroponics Farming Level 2. Meron ho kasi mga requirements siya, mga kabarangay, no, sa mga nagnanais sumali at mag-aral. Ayan, napakaganda ho ng pasilidad po dyan. Balita ko nga ho, pinakamaganda ho dyan, may allowance. Yan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Sayang ho yan, 2 linggo lang yan mga kabarangay, sinasabi ko sa inyo. Sayang yan, may certificate kayo at balita ko, malay natin, no? Isa to sa mga skill set na kinakailangan nyo para makapag-apply din abroad, no? Abay, kung wala lang ho tayong kung mayroon lang tayong oras, napakaganda rin matutunan yan. Kung di kayo makapag-abroad, pwede kayo maging self-sufficient, gamitin ang napag-aralan nyo dyan at kumuha kayo sa bahay. Di ba? Napakagandang pagkakataon po dyan. Thank you, Boy B. Ha? Ayan. No? Ayan. At maraming salamat ho sa inyong pakikinig sa atin sa higit kumulang na 2 minuto at mahigit na balita sa loob at labas ng barangay. Ito ang Balitang Lagro ngayon. Siyempre, check muna tayo. Time check. 8:22. Check na yung mga comments natin. Meron ba tayong mga babati ngayon? Ayun, oo, tulad ng binanggit po natin kanina, salamat sa mga nag-abang. Oo, bagamat alam natin, medyo naninibago kayo. Karaniwan, nakikita nyo kami weekends. Ngayon, medyo weekday naman po kami. Salamat sa mga nagtiyaga. At kung hindi pa po kayo, kung meron ho kayo mga kaibigan na nais makigulo, makilahok, makipagkwentuhan po sa amin ngayong gabi, itag nyo lang sila rito at tara, kwentuhan po tayo, no? At speaking of which, bukod doon, tuloy-tuloy tayo doon. Salamat doon sa mga nagkomento. Babasahin ko ngayon yung ilan sa mga hello, Diana, Bambi Indico, Barcelona. Hi, hello po. Yan. So, check naman natin yung ating mga kabarangay. Kasi nag-post po tayo kamakailan, no, ng anong mga gusto nyong pag-usapan, pagkwentuhan natin. No? Nagpapasalamat kami sa ating mga kabarangay, no? Mula ito basahin muna natin ilan sa mga unang nag-post mula kay
kay Sir Flor Delino Tomas Jr. Ano bang problema sa swimming pool sa Centennial Park? Dekada na dekada na ba? Hindi ko rin na ano. Dekada na nakatuwangwang at hindi nagagamit. Last year, sabi, under rehabilitation, ano ba talaga kuya? Yan. Isa rin yan sa mga magagandang mga tanong ng bukod kay Mang Flor Delino. Ilan din yan sa mga tinatanong din natin. No? Kasi ako, in-expect ko rin. Open na siya ngayon. At so far, ang napagtanungan po natin, at salamat naman po, binigyan tayo ng kaukulang espasyo at oras ni Ma'am Raida dahil in spite of her busy schedule, no? At ayon po kay Ma'am Raida, yung tungkol po sa swimming pool, no? Hinihintay na lang po ng ating barangay yung tinatawag na assignment for utilization para maipagamit na raw sa ating barangay. Totoo naman po na nagkaroon talaga ng rehabilitation po yan. Kung nakakaikot po kayo sa Centennial Park, makikita nyo naman po yung improvements compared to when it was first built. Kalimutan ko na rin kung ilang taon na no? Inabutan pa to ng COVID Pero hindi naman siguro isang dekada. Pero check natin, confirm natin. Ayan. Ayon po kay Ma'am Raida, yun na lang daw po inihintay, assignment for utilization. So nakikita sa kasalukuyan kasama yung ating tropa dyan, si Sir Jing Albano at saka si Boss Benji. Sila yung tagapangalaga po dyan sa ating swimming pool. Yun nga, ang dami nag-aabang, no? Kasi syempre, gusto na natin malaman. Malamang barangay ang gumagastos ngayon dyan dahil hindi pa nga official. Kasi hindi naman pa pwedeng nakatiwangwang yan like what happened last time, no? Talagang kailangan mong mag-invest din yan, chlorine, di ba? At para before we take advantage of the opportunity na magamit no ang swimming pool kasi nakita ko kung umikot kayo ngayon sinara na ho parang lumalabas siya parang ang dating sa akin lang parang private resort ang dating no parang may privacy na rin para doon sa mga nagsiswimming no hindi talaga siyang parang alam mo yun para magkaroon din na kung halimbawa magre-rent ang sa pagkakaintindi ko hindi ito yung parang paisa-isa kayo parang i-rent nyo yung place. Parang yun din ang isa sa mga unang nabanggit ayon sa direktiba ng parks no ng ating lungsod. So yun yung patuloy din na rekomendasyon at tungkol ho dyan. Pero tulad yan, naghihintay pa rin tayo. Sana this year, maayos na. Salamat po sa katanungan yan. Moving forward naman po tayo, may kasundutang tanong po rito. Sandali lamang po. Ayun, mula naman kay Adrian Ginto, yung court po sa gitna, pwede na po bang gamitin uli yun or saan po ba magpapalista? Oo, siguro nagtataka rin po kayo dahil sa panakanakang mga liga, no? Nakita niyo siguro yung paliga rin ho nung nakaraan ni Vice Mayor Gian Soto na ginanap po dyan at the recently concluded na SK Games, no? Ayun naman, gusto rin natin malaman yun at bukas po ang aming pintot bintana sa infra team, no? Kung sila po nga yung in charge po nito, mapagpaliwanagan at maimbitahan natin sila dito. Ang nakumpirma ko lang ho, tulad ng sa swimming pool, sa ano naman po, sa matatawag nating basketball court, same din po ang inaantay, yung assignment for utilization, no? Kasi ang pagkakaintindi ko ho dyan, at siguro makaklaro din po yan ng ating magiging guest next week, no? In-invite ko kasi si Ma'am Raida at kanyang team para makapag-paliwanag ukol po rito. Kasi po, sa pagkakaintindi ko, tulad doon nangyari sa swimming pool, may mga pagagawa. Talagang hindi maiwasan siguro kung merong granted projects na ganyan bago magamit ng ating mga constituents, mga barangay, tayo, kailangan siguraduhin din muna na up to par yung quality ba ng pagkakabigay. Hindi na porket binigyan ka, di ba? Mamaya may aksidente. Tulad yan nung yung sa swimming pool lang, sample, ang bungan mo, pagpasok mo, yung malalim agad. So, ang ginawa na ho nilang improvements po dyan, naglagay sila ng railing para umikot po kayo sa pagkaka-observe namin, umikot po kayo, dun kayo magsisimula sa mababaw pa ilalim.
Though may nakalagay naman karaniwan na designated na mga yung mga 7 feet, 6 feet, 5 feet, parang gano'n. So, may gano'n naman po. Hello, Adrian. Oo, at yun po, tulad ho ng, tulad din ng tinatanong din namin siyempre, yung basketball court po kasi sa pagkakaintindi ko sinusubukan po kasi yan, pero ano ho yan, under supervision po ng barangay. Yung mga naglaro ho diyan, sa pagkakaintindi ko po, ah, pinate-testing ho yung court kung ano pa ba yung or pinapa-evaluate. It was done last year. May nagbigay na rin po ng mga notes, nagbigay na rin po yung naalala ko noon na imbitahan si President Rapi Torres ng Lagro Dulo. Oo. O yun nga, Adrian, yung pinag-uusapan natin, wala pa ho talaga officially, hindi pa talaga siya open to the public sa huling ano ho natin. Kaya yung tungkol sa basketball court, hindi pa talaga siya book ng makipag-ugnayan po kayo sa Lagro Dulo Basketball Association ang tumutuka po ron para mai-coordinate ng tama. Kasi bukod sa basketball, may gumagamit din dyan ng pickleball. Sa dulo, may gumagamit din po dyan ng badminton. Tapos sa umaga po, meron tayong mga kabarangay naman natin nagsusumba. So talagang kumbaga talagang siksikan po tayo dun sa Centennial Park at naway mabigyan din tayo ng pagkakataon. And speaking of which, kung napansin nyo rin sa Centennial Court, meron din po tayo dun yung bagong building, no? Na yun, isa rin yung sa mga nais po nating idulog, itanong, ano ho ba status po niyan? Yan. At talagang magiging suki talaga natin yung infra team dito. At salamat Ma'am Raida, we're looking forward. Naway sana magkaroon kayo ng oras sa amin next week, no? At yun lang po ang may sasagot natin sa ngayon, no? Sa pagkakaintindi ho namin, officially, naghihintay na lang sila ng assignment for utilization. Yun na lang po muna ang masasabi po natin pag dating po dyan. Ayan. Salamat po sa inyong patuloy ng mga katanungan. At moving forward po, mula naman po kay Joseph Romel Ramos, no? Ang pagpapahigpit naman daw po ng 20 km/h along Domingo de Ramos Street. Yung pag-aalis ng mga sasakyan sa intersection ng Domingo de Ramos, Pantomina, Mindanao Avenue Extension. Ayan. Ang alam ko ho, talaga naman po pinatutupad ang 20 km/h po. No? Na talagang sadyang may mga pumapasok lang ho doon sa ating barangay na talagang minsan hindi na nila alintana yung danger, no? Pagka lumalampas ka pagka ganyan kasing community tapos alam maraming tao, dapat nasa 20 kph ka lang talaga. At sa pagkakaalam ko, may mga yung Domingo de Ramos, saan ba banda yun, sir? Oo. Hello, Samantha Joanne. Ah, ang alam ko, may naka-designate na BPSO sa taas, doon sa may Bristol, doon sa meron din sa may plaza, no? So, tas alam ko may mga signages doon sa 20 kph lang, pero talagang alam mo naman tayo, di naman tayo, pero karaniwan ng mga dumadaan po diyan, pag wala naman talagang magano, talagang hinahayaan ho nila maging ano diyan, nilalampasan nila, no? Minsan mabibilis. At yung pag-alis ng parking ng mga sasakyan sa intersection ng Domingo de Ramos, Pantomina at Mindanao Avenue Extension, pinalahanan na ho yan, no? At isa siguro yan sa mga naging dahilan, kaya minsan bigla ho nagkakaroon ng surprise inspection ng MMDA. Prior po dito, talagang hineads up na po tayo ng ating barangay. Though hindi naman, personally akin lang naman po, no? Hindi naman siguro nagkulong yung barangay magpaalala, no? At your own risk na mo yung pagpapark nila, no? Especially Ascension Avenue. So, ang inaano lang yan, talagang nasa may-ari na rin lang yan eh. Kung ayaw nyo nakakaabala kayo, kung naaabala kayo, ang magiging sagot ho niya talaga sa maging suliranin ninyo, magiging problema nyo talaga MMDA. Oo. Pero ang alam ko, pinatutupad naman po yan, pero siguro, on a personal note, no, alam naman po natin yung sitwasyon, no? Pag may mga kabarangay tayo na alam mo naman bawal, no? Nakakasanayan na kasi for all these years, yun ang karaniwang inaano nila. Kaya't muli, pinaalala ho tayo na hindi ho
porket nakapalagay na natin ang loob yung lugar na naging familiar na tayo, eh, okay, 'no. Parang yung nangyari sa St. Anthony po, yung biglang nagkaroon ng towing po dun sa may Mindanao Avenue Extension. Though hindi naman siyang ano, hindi naman, siyempre kinakailangan paalalahanan pa kayo, pero ang bigat ho kasi ng multa. Paalala ko lang ho sa mga nagpaparada ng illegal 'no, sa totoo lang ho, dati-rati, sa pagkakaalam ko, 'pag may parating, hindi ho nagkukulang ang barangay. Kahit hindi pa panahon ni, ano, Kap Leo siguro, na nagpapa-inform na beforehand, "Uy, may mga darating na MMDA 'no, baka mamaya." Ang problema kasi dun sa gano'ng klaseng senaryo mga sir, ma'am, alam na natin bawal 'pag inalis natin, tapos dadaanan wala, babalik naman tayo. So ano nangyari? Wala rin, 'di ba? So, ano ba ang purpose nitong, pagpapatupad ng actually matagal na raw po na batas 'to, nabanggit na nga rin ho ni Lupon Arnold po 'yan. Talagang hindi lang talaga ma-strictly implement at ngayon nangyayari po 'yan, eh, wala, kamot ulo na lang po talaga at, tulad din po ninyo, ako, yun ho, pinasok ko na rin ho dati yung motor ko sa sarili kong, garahe. Dati-dati kasi nasa labas din lang 'yan, makaiwas lang sa sa multa. Malaki rin kasi nasa 5,000 depende yata sa sasakyan. Tapos tutubusin mo pa sa Marikina, napakahirap naman po niyan. So 'yun lang ho, patuloy lang po talaga magiging paalaala ho nito ng barangay sa pagkakaalam ko, sa pagkakataon ko 'to, 'yan, oo. Salamat Sir Joseph, Ayan, teka check muna tayo ng ating mga comments. Oh, 'yun, totoo 'yun Adrian, mga nakamotor pa. Ayun yung mga bagay na ano natin, isa sa mga problema natin. Hindi naman natin maaari kasing i-lock or i-restrict kasi technically by history barangay greater yung barangay ho natin mga tol is uh, is a government owned sa pagkakaintindi ko yung hindi natin pa pwedeng gawing pribado po ito kaya dito ho dumadaan po yung mga sasakyan, mga galing Bulacan, pero nire-restrict nga ho natin para makaiwas na rin tayo sa sandamukan ng mga naging problema ng holdapan noon. Naalala niyo ho yan, di ba? Yung years ago, may bigla na lang dito, tas mga nakamotor, no? Talagang, yun nga, yung mga lately, yung mga kumukuha ng mga kable, isa sa mga napakalaking suliranin po natin na pinipilit po nating ayun, ayun, mga taga Maynilad naman sobrang bilis daw dumaan kaya kaya marami silang nasasagi. Yun yung mga bagay na yun yung kinakailangan nating, ah, dapat i-ano na kasi yung Maynilad kasi 'di ba papunta po yan alam ko saan ba yung Maynilad ngayon? Meron silang ano dito, dinadaanan dito pero alam ko wala na sila dito sa may Bristol lumipat na po yan, Pero yung mga Maynilad ibig sabihin yung dumadaan sa may Lamesa Heights o taga ano sila. Oo, sa Punta Lamesa. Do'n naman yung mga mabibilis kasi ba mga minsan kakain dito. Kaya 'di ba may mga nagpo-propose lagyan po ng, humps yung, tatlong hari, pero hindi po pupuwede. Kasi po do'n ba dumadaan sa Bristol. Pero yung sinasabi ko natin ho yung, halimbawa yung may proposal na lagyan ng humps yung tatlong hari, hindi po puwede po. Kasi po yan po yung daanan po ng, ah, fire station po natin, yung naka-designate po diyan. Hindi po puwedeng may humps po diyan. Kaya kinakailangan po talaga na, talagang, una ma-implement natin, yung strictly yung 20 km/h na sina-suggest nga naman na actually matagal naman na nandodoon na at talagang, disiplina na lang po talaga, yun na talaga masasabi ko, Ayan po. At, moving forward po, isa na naman pong, mula naman kay Ma'am Marife Magod. Ito maganda suggestion 'to lagyan ng stand mirror intersections, especially main roads and alternate routes to prevent accidents. Yung side mirror ma'am, dito sa may ano yun, 'no, yung para bago ka ano makikita mo kung may pasasalubong 'no, yun yun, 'no? Yung mga sidecar daw sa Ati-Atihan, from Domingo de Ramos, Corner Ascension, oo, medyo doon kasi nagta-traffic kaya ginagawan ng paraan na, pag Sunday ginagawang one way po 'yan. Pero, does it solve the problem? Meron ba kasi alam ko ang parkingan pa rin ng ano, nasa sidewalk na yata naka-park yung mga ano, mga ating mga kapatid,
kabarangay na nagpe-pedicab, eh, do'n sila naka-park 'no. Pero siyempre, kung i-a-apply po natin yung sinasabi nga po natin na yung sinasabi po natin patungkol dun sa, how do you call this, yung paggamit ng tamang paggamit ng sidewalk, dapat wala sa sidewalk yung mga ano, mga terminal, ay yung hindi sila dun nagte-terminal. Dapat magkaroon sila ng, puwestuhan din. Pero yun nga, adjust, ayun. Ayan, ayan may mga suggestion rin yung magbibigay ng permit sa mga kabahayan na magsu-shooting. Ay oo, meron yata siya dito sa amin, dito nag-shooting si Kim Chiu dati. Siguro naman, 'di alam ko dumadaan naman po sa barangay 'yan. Oo, totoo 'yan. O para tapos kaya nga 'di ba nagkakaroon tayo ng rerouting. Karaniwan po nangyayari naman po 'yan, nagpapaalam po talaga muna. Hindi lang actually ang ano po, ang, mga ganitong shooting. Halimbawa po may dumaan na cable company, may gustong i-restore, may gustong ayusin, dadaan mo talaga muna sa barangay. At ilan pa po mga ilan pa po mga institusyon na may mga nais gawin dito. Hindi ka po puwede ditong pumunta ka na lang dito para halimbawa magpatupad ng ano parang yung halimbawa babalik lang ako yung, Philippine Statistics Authority. Oo, courtesy call po sila dito, nagpaalam sa barangay at ngayon sinasamahan ng ating mga street coordinators po at lupon, sorry po, street coordinators at saka minsan po yung mga ating mga purok leaders. Kasi po, dun sa hindi nakanood, gaano halaga yung, pagpapa-census 'no, dito po pinipilit, maging, realistic po yung numbers 'no, at dito ibabase yung magiging budget allotted for Quezon City. Most especially sa Barangay Greater Lagro. Kaya nakikiusap po tayo, ulitin po natin, total maayos naman po pagpapakilala ng ating mga enumerators. Yan po yung mga nag-i-interview sa PSA para tanong yung mga impormasyon ukol sa inyo, tao sa bahay, at iba pa. Pagbigyan niyo po sila dahil nakikiusap kami kasi actually mandated to, hindi to voluntary. Required talaga 'to at alam ko nga nabanggit na rin ng ating guest na nakaraan na, technically meron 'tong multa 'no, pero hindi nila pina-implement kasi nga naman kino-consider nila yung ano, yung nagbibigay sila ng konsiderasyon na alam mo yun, mahirap na, eh. So kinakailangan sa mga pagkakataong yun, sana mapagbigyan niyo total kung hindi niyo naman kinakailangan papasukin sa bahay puwedeng nasa ano lang at meron naman silang, official, IDs to prove it na taga-PSA po talaga sila at best mo nun kasama nila yung taga-barangay, mga street coordinators para maniwala po kayo na sila yun. Pero I understand 'no, mahirap na ho kasi ang dami ho kasing mga nagpapanggap din ngayon. Pero ito maaasahan niyo po na kasama talaga, legit po na taga-PSA yan. Ongoing na program po nila yan. Ayan. Salamat ho, sa nag-share po ng ating mga ayan, Mama Rife, maraming salamat po diyan. Ayan, yung tungkol sa pag-a-assign po ng BPSO, ongoing naman po yan. Kudos po sa ating XO, no? Vince Tesoro at yung nag-handle po ng yung ating pong kagawad Vladi Torres, no? Naghahawak po diyan ng PCR order through BPSO rin po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So yun lang ho ilan sa mga ano tulad ng ating ano naipangako nung nagdaan nakakausap po natin ang ating infra team. Sino ba yung infra team? Ito po yung actually bago ho totally sila po yung nagsu-supervise rin po, nagche-check ng hindi naman porket in-award sa atin ng ating mahal na mayor po yan. Siyempre titingnan din po natin yung kasi gagamit yan taong bayan eh. In which case mga barangay. So kinakailangan maayos na sa sistema. So kinakailangan ganun. So hopefully by next week makasama po natin sila para mas maliwanagan po tayo. Pare-pareho tayong maliwanagan. Ayun. Ayun po, yun ang ating pinag-uusapan ho ngayong gabi at syempre bukod po diyan no, tulad ng ating napagkwentuhan na rin lang po at yung tungkol naman po dito sa ang dami na inspire no na sa Olympian si Carlos Yulo at dahil dito at daming mga pagkakataon na ngayon nag-open ng doors na no. Ang dami nang gumawa ng meme, ang dami nang gumawa ng mga nag-effort no para may awardan siya. Pero ang pinakamaganda ho diyan, isa sa mga binitawan po ng Pangulong Bongbong Marcos na bibigyan ng
financial reward yung ating mga atleta, nanalo man sila o hindi. At pagkakaintindi ko, tama ba sir? Sa pakipagtulungan ng PAGCOR ni President Tenko na tag-1 milyon, tapos tatapatan ninyo. Naka-televise yan, ha? Ayan, so abangan po natin yan. Congratulations sa ating mga atleta. No? At syempre, nakaka-inspire yun dahil sa kung tutusin, kung iisipin nyo lang, no, yung akala nyo napakadaling sumali, napakadali nung naging proseso. Pagka pinapanood mo yung taon na ginugol, no, yung heartaches, no, yung almost but not quite, mga ganon, yung akala mo nag-champion ka sa ganitong category, tapos pagdating dun sa international level, kulelat ka, no? Tapos syempre, andun dun yung emotional stress, more importantly, yung kine-question mo na sarili mo kung kaya mo pa ba. Kaya saludo po tayo, hindi lang kina Ma'am Heidelin, no? Kina Carlos Yulo, nakapag-bigay at nakapag-inspire sa maraming atleta na take up, weightlifting, gymnastics, lalo na yung yung syempre boxing, no? Isa sa mga pride and joy po natin 'yan. So we have yet to see again, no? After all these years or decades, na sana makapag-qualify sa 2028 LA Olympics yung ating basketball team. Keep on dreaming, live the dream, no? At sana wag magsawa yung ating mga sponsors, no? Na tumutulong sa inyo para makamit natin yung makapag-qualify nga lang yung habol natin, hindi nga makapag-medal eh. Kasi internationally, maging mataas at taas. Alam ko nga, may isang actress na parang pinakikiusapan na pwede ba i-divert nyo na lang sa iba, wag sa basketball. Pero bakit ba, in spite of the fact na ang basketball, no, height-wise, skill-wise, medyo tayo. Pero all through the years, nag-improve naman tayo. No? At let's admit it, yun ang kulang natin, height, no? At ilang pang requirements. Pero naniniwala ako sa coach, hindi lang kay Coach Tim Cone, of course, Chot Reyes, do marami ang magbabash. Coach Reyes, tandaan nyo pa rin, no? Is very instrumental para makapag-qualify tayo sa FIBA World, no? So don't take that away from him. And we're thankful din, syempre, Coach Yang Giao, mga coaching staff, Jong Uchiko, at syempre wag lang tayo doon mag-focus sa current situation. Although I'm really glad na nagagamit ni Coach Tim yung ating mga atleta, na yung yung mga chess pieces tamang-tama. We just fell short, no? Pero talagang ganoon eh. We kumbaga let's try it again, no? Laban pa rin, laban. Kaya it's truly kinakailangan lang talaga tiyaga, no? Tsaka malalim ang bulsa. Kaya yun. At teka, check lang tayo ng mga comments. Kwento ako ng kwento rito. Baka ako meron kayo. Hello! Ma'am Bernadette Magpayo. Ito pala dapat magigis natin eh. Ayan. Kaso di siya available that time. Hopefully, by one of these episodes, makasama natin si Ma'am Bernadette. Ayan. Oo, update din natin kayo, no? Kasi maganda may nag-suggest din na dapat magkaroon daw pala ng naalala ko lang kasi nakita ko si Kagawad Roel na magkaroon din daw ng farm sa Centennial Tracts. Meron na po. Naglagay po ang ating pinangangalagaan po ng City Parks. Meron doon farm katabi ng pool. Hindi ho actually binebenta po 'yun. Pwede ho kayong kumuha basta may ani. Basta may ani po pwede ho kayong kumuha ron. Tapos bukod po diyan, syempre mga katoto, yung Lagro Basketball Association, Lagro Dulo Basketball Association, meron po diyang yung sa may tabi naman ng basketball court, yung yung Tower Garden na sinimulan po ni Ma'am Fine Hernandez kasama ang Girl Scout of the Philippines sa Lagro High School, inaward mo sa barangay at ngayon ang mangangalaga po niyan ongoing yung Lagro Dulo Basketball Association, no? At yun po at syempre bukod po diyan, tama po, nagkaroon po diyan ng mga bentahan karaniwan at talagang mabababa mula sa Pechay, ano yung mga nabenta na nakaraan na pakinabangan natin. Andun lang naman po sa plaza, hindi naman sila nagkukulang ng announcement. By pagka may ani po ulit, update po natin kayo, no? Which bring us to syempre itong kwentuhan natin ngayon. Paparaffle po muli tayo for next week. Ano ba ang ating tanong ng Tambay Boy B? Para ngayong gabi. At mukhang yung ating mga kasama. Oo. Ayun.
Speaking of our athletes, no, we're thankful, no? Uh, Thankful dun sa mga sponsors. Pero ano yun eh, hindi siya mandated by law. Boss Emerson, magandang gabi, no? Hindi siya mandated by law. Kumbaga, if you win, yun yun. Eh, tulad ng mga nai-award kina Heidelin at saka ngayon kay Carlos Yulo. Kaya itong tanong ng tama yung question natin, ano sa tingin nyo magandang premyo na dapat igawad sa mga atletang mananalo sa Olympics tulad ni Yulo? Yan. Huwag kalimutan lagay hashtag Balitang Lagro Live. No? Kasi ako, naisip ko, thinking out of the blue, kung sakasakaling yung tulad ni Carlos Yulo, ay, PM mo ko, sir. PM mo ko kung nais mo po mag-sponsor. Salamat, Sir Emerson, ha? Oo. Ano ba magandang premyo bukod sa cash prizes from different companies po sa ating mga atleta? Kung ako taga-gobyerno, no, ang bibigay kong serbisyo para ating mga atleta, mapa-gold. Siyempre may kategory yan. Pag-gold. Basta sumagot ka sa banda. Wala namang problema. Walagay mong basta hashtag Balitang Lagro Live. At sagutin ang tanong, ano ang magandang premyong dapat igawad sa mga atletang mananalo sa Olympics tulad ni Yulo. So, going back doon sa sinasuggest ko, no? Kung halimbawa ikaw po ay isang medalist, no? Ang maganda po niyan, syempre una, maitaas po ninyo, magkaroon kayo ng hanggang sa pag-retirement nyo, sagot na ng gobyerno. Free medical, syempre importante yan habang tumatanda ka. Oo, more future equipment. Ano ba yung mga pwede pa premyo aside from cash prizes, no? Tapos syempre, dapat sagot na ng yung kung sakasakali naman, ano ba naman meral ko na sagutin mo yung kuryente, no? Kung malaki na ba masyado 'yon? Kung sakasakali, no? 'Di ba? Pagka free electricity dun sa mga atleta o kaya discounted, no? Kung halimbawa silver o bronze, pero pag gold medalist ka, libre na yung mo. Libre na yung kuryente mo. Ano pa bang pwede? Tubig, no? Talagang yun yung mga yun yung mga dapat binibigyan. O kaya, tama pare, o bigas. Bigas every, sakong bigas quarterly hanggang mabubuhay yung atleta na yun, no? Ano ba naman yung mga ganong klaseng mga benepisyo na sana noon pa man, no, ginawa ng batas. Kailan lang to nagkaroon ng malaki-laking cash reward nung panahon ni Heidelin through President Rodrigo Duterte. At ngayon naman pinagpatuloy naman po ng ating ayun, tama, Samantha. Free education, free school, free house. Oo, mula sa pag-ibig, di ba? Samantalahin natin yung mga pagkakataon na yun. Sayang naman po kasi, di ba? Sabihin na natin, no, ang ilang bagay na pansamantala. Nabigyan ka kunwari ng isang kumpanya ng 3 million. Ano ba yung 3 million sa pagdating ng panahon? Mawawala rin yan eh. Pero yung hindi mawawala dyan, gastusin mo. Oo. Yung hindi mawawala po dyan, yung araw-araw mong ginagastos habang nakatira sa bahay mo. Ano yun? Kuryente, tubig. Pag wala kang pag-ibig, boss, GSIS, PhilHealth, dapat medyo merong special ranking yan. Oo. Oo, tama yun. Oo, magandang reward yung pakikinabangan or yung may needs po nila. Yan, tulad ng yun, mga basic needs po natin. Tubig, kuryente, and healthcare. Di ba? Halimbawa, hindi lang yung atleta, pag sakasakali, 5 na kanya, parang HMO. Kasi di ko alam kung merong health card ng mga atleta at kung sakasakali man nare-reimburse po ba yung mga kinakailangan nila. Kasi napansin po natin, though maybe it's asking too much, no? Oo, tama. Ibigay na si Judith. Maybe it's asking too much sa gobyerno natin. Bisa na-classified na tayo na third world country, pero ako hindi ko nararamdaman third world country tayo. Siguro sa sweldo. Yan. Pero, you know, yung kung ano man yung nakikita nyo sa first world country, nakikita nyo na naman dito. Di ba? Ang inaano ko lang ho rito, ibigay natin yung alam nating makakapagpaluwag ko sa kanila. Yun lang naman ang akin eh. Di ba? Napakaganda ho yung wala na silang alalahanin. No? Hindi naman na kailangan ng cash. Isipin mo kung halimbawa, ano ba na yung 30 million mo? Oh, sabagay, 30 million din yun. Diba? Pero bukod doon, di ba? Kung libre tubig, libre kuryente, no? Living the life ka na talaga noon, di ba?
Yun yung mga ganong klase mga pagkakataon. At ang gusto namin yan, no, tulad naman ng kay Michelle Arroyo, health insurance sa buong pamilya, lifetime na supply ng bigas. Oo. Oo. Huwag yung wala sasaingin, ha? Oo. Pagka wala kang pag-ibig Emerson, ano yun, pare, kinakailangan, hanap ka. Ikaw pa. Ayan. Diba? Tsaka GSIS, baka maibigay GSIS sa kanila bilang isang national athlete. Diba? Ang daming mga ahensya na po pwedeng mag-ano dyan. Magbigay ng rekomendasyon para every year ma-inspire. Kasi ang akin lang naman, kulang-kulang na nga. Uniforme nga eh. Di ba? Uniforme nga. Albaw sa golf, binuhin mo, ang yaman, ang pang social yung golf. Tapos tinipid nyo sa uniforme. Doon nakapagpaliwanag naman yung Golf Association yata yun, na hindi raw di umano na-aprobahan. Pero, sir, ma'am, prior doon, dapat medyo thinking ahead po tayo. Huwag mga 1 week, 2 weeks, di ba? Tapos saka nyo malalaman yung kung ano man yung dahilan kaya hindi naihatid o ano man nangyari sa uniforme. Sa kanya pala nga sikasuhin, di ba? Kawawa yung atleta natin, bro, mo, para tayo ng ano naman yan. Dahil pa natin yung naglagay ng dito ng pin sa alas, double adhesive tape para may lagay mo lang yung flag ng Pilipinas. Walang matinong uniforme. Though thankful naman tayo sa sponsors ng Adidas. Adidas daw kasi yung problema, hinalang daw ng French ng French government sa airport yata. Hindi na natin masyadong expound yun. Tapos na eh. Ayan. Thank you, boss. More power din. Magandang gabi. Ayun. So, yun yung sinasabi natin dyan, no? Kung hindi nyo man lang ako maibigay, alam ko maliit din lang ang allowance po nila dyan eh. Sa bilang isang atleta, ano ba naman i-convert na lang natin in kind, no? Tingnan natin kung di pa sila ma-inspire niyan. Kasi tulad yan, so many promising athletes na naglalabasan na ngayon ever since na nanalo si Carlos Julio. Yung mga kapatid niya, most probably baka makasali sa LA Olympics. Boxing, ayan, isa sa mga asahan pa rin natin. Basta maganda yung programa. So, golf, kasi fourth placer po, no? Fourth placer yung isa sa mga golfers po natin. Strong finish pa rin yun. Huwag natin malitin. Wala lang gold, pero top 5, okay na yun. Pole vault, yung kay Boss EJ Obiena, di ba? Fourth place. In spite of the fact na meron pala siyang injury prior sa Olympics, inilaban niya. Muntik pa makapagmedalya. Ano pa ba? So, yun yung mga kategory na, yun yung mga sports sa tingin ko na kinakailangan natin. Though we can skateboarding, medyo mapapalaban pa tayo ng gusto nun. Pero huwag natin siyempre bitawan ng budget. Pero yun nga, tulad ng binanggit po natin, siyempre kinakailangan pa rin, at the end of the day, makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga atleta to do better. Kasi alam ko naman, tulad ng kay Carlos Yulo, kung di pa na-discover ng isang trainer ng Japan yan, di ba? Saan napupulutin si Carlos Yulo ngayon? At nakakatuwa naman sa bata, he's thankful ng mga biyaya, yung mga naging inspirasyon niya. At saka, yun lang, tip din lang natin, no? While we're at it, doon na lang tayo sa mga magagandang na-contribute ni Carlos Yulo. Huwag na natin masyadong pakialaman yung love life at saka family life niya. Bigyan natin siya ng kaukulang espasyo, no? Para ma-settle nila kung ano mga issues sila sa family. Sabi nga ng nanay ko, you don't wash your dirty linens in public. And that's what happened. Siyempre, lalo pa sa age sa social media. Diba? So, habang inuungkat nila yan, may mga lumalabas ngayon, pati girlfriend mo, Carlos, nadadamay, no? Pwede, patahimikin mo na rin, di ba? So, vlogger siya, naintindihan ko, iba na lang. Di ba? Iba na lang topic, pag-usapan. Kasi talaga, for the content lang naman din talaga yung iba, di ba? Hindi mo naman din mararamdaman kung talagang concerned sila sa'yo o ano man eh. Di ba? Pag pinatulan ng iba at lumaki yung views, alam mo na. So yun po mga kabarangay, no? Before we officially end our Thursday episode for Balitang Lagro Live, maraming salamat po sa inyo mga
tumutok kahit po mag-isa nyo po ang inyong lingkod. Salamat sa inyong patulong na pagtatangkilik. Asahan po ninyo na gagawin namin ang aming makakaya para makapaghatid sa inyo ng patas na balita, no? At yun, teka, bago tayo, may mga magandang comment. Yun, oo. Hi, Michelle. House and lot na madaming pera sa loob. Ano yung bahay ni Kuya? Yung tipong mapapagod na lang sa paggastos kasi hindi maubos-ubos. Ano yan, loto? Hindi, loto pala nauubos. Ay, speaking of which, baka naman yung PCSO, di ba? Ano ba naman yung makapagbigay din kayo ng grant, no? Or baka doon kukunin yung ng gobyerno yung mga pondo na ibibigay sa mga atleta. Pero either way, maraming salamat ho sa patuloy na pagsuporta sa ating mga atleta. Kasama nyo kami, though hindi man physically, natutuwa kami. Pero sana naman, no, sa tayo, ugali na kasi natin yun, pag nanalo, yehi tayo, pag natatalo, kung ano ng mga pang babash, di ba? Case in point, Coach John Reyes, di ba? So, syempre, we encourage constructive criticism. Pero huwag na natin masyadong iano pa yung ilang mga issues. Pero dapat, manalo matalo, suporta tayo. Ganun talaga eh. Oo. Pero syempre, kinakailangan bukas din ang mata at isipan at ng ating mga ahensya na kung sakasakaling hindi na naging effective yung dating formula, it's time to reconsider at check other options. Ganun talaga yun. Kaya doon sa mga gustong humabol po, sagutin lang ho ang aning tanong ng tambay ngayong gabi, anong magandang premyo dapat igawad sa mga atletang mananalo sa Olympics tulad ni Yulo. Tandaan nyo, mula ngayon, 4 years na lang uli at ito na, LA Olympics naman tayo 2028. No? Kaya syempre, looking forward na may sumunod pa. Who would have known, no? Akala ko, hindi na natin maabutan na may makapagkinto. Salamat tayo din. Salamat, Carlos. At syempre sa ating mga naging medalist, sa ating mga boxers, Ira Villegas, Nesty Petesio, at saka sa mga nauna, Onyong Velasco, sa kapit na Boss Cervantes, yung ating mga medal, bronze basketball team, diba? Kaloy the big difference sa Loizaga. Kala nyo, check nyo, dati kasali tayo nun. Ayun. So, yun lang po mga barangay at ipagpamunin nyo, wala yung ating mga kasama for some reason. But we're thankful na kasama ko sa backstage si Boy B. Thank you sa inyong pagtatsaga. Kung wala kayo, wala rin kami rito. At salamat muli sa R Blend Coffee and Milk Tea. Salamat po sa D's Coffee, ang Helinas Cafe. Boss Ian Sac Manuela. Ayan, sa mga tumulong sa atin. Of course, kina Ike Albano. Yan, sa mga nagdating sponsors natin, Jing Albano, yung masarap niya na pansitwali. No? Ang daming na tumutulong. At syempre, samantalahin na rin namin pagkakataon, mga kabarangay, kung meron ho kayong produkto na nais yung i-share, hindi naman ho kami tumatanggap ng pero tumatanggap kami ng pagkain. Kung gusto niyo i-paraffle, magsabi lang po kayo at post na po rito sa amin. I-DM niyo ako para yung produkto niyo may patikim naman natin sa mga nanonood. No? Siyempre, of course, sino ba naman makakalimot? Kay Boss Glenn Magtalas, Buknoy Pandesal. Ayan. Ayun. Yung masarap na pandesal din dyan sa may Lagro Elementary School. Ayan. Sino pa ba? At dami na po nila. At yun, yung dating pizza ni Boss Darwin Aguilar. Yan. At marami pang iba. At hopefully, makaano namin kayo. Kung meron mga produkto, mag-DM lang kayo. Kung gusto nyo ma-share, may paraffle, sabihin nyo lang. Salamat din syempre kina yung mga nag-paraffle noon. Of course, andyan si Kong P.M. Vargas, Papa Leo Gara, si Aiko Melendez, kahit yung mga dating mga umanuho sa atin, di ba? Sila Madam Roslyn, sino ba may magparapol nun? Ang dami. At we're very thankful sa patuloy na suporta ninyo. Asahan po ninyo, we'll do our best na to give you, yun nga, yung binabanggit po natin na updates ukol sa mga nangyayari sa loob at labas sa ating barangay, most especially sa loob ng barangay. Ito kasi yung atong barangay na to, di na tayo lumaki, no? At mahal natin to. Patuloy natin, wag ko kayo magsawa, magsumbong kung may mayroong kinakailangan concern, no? Na kinakailangan aksyonan ng ating barangay, magsabi lang po rito. Ayan. At shout out doon sa mga Wandulo. Ayan.
at saka sa Lagro Dulo Basketball Association at sa mga neighboring po na mga clubs po. Yan, yung pickleball ni Colonel Mendoza, yan. Badminton po, yan. Tennis, may tennis pa rin po tayo. Yan. So yun po mga kabarangay, see you all next Thursday and we'll update you before Thursday kung sino po yung ating magiging special guest. Ayan. At syempre at bago po tayo tuluyang magtapos, kung meron po muli kayong nais nating alamin, no? Nais pong imbitahan para ho pipilitin ho nating i-guest po siya rito sa ating live episode, magsabi lang, mag-post lang o mag-comment lang or i-DM niyo po kami. Gagawin po namin ng paraan. So don't forget Comelec registration itong August. Paki-check na po yung Facebook page po natin, Balitang Lagro. May Comelec registration po tayo. Ayan. Ang inaabangan ko actually yung yung LTO registration. Nagkaroon na kasi dito sa Lagro nakaraan, di ko lang alam kung pwede pang umulit. Tapos yung paninda mula naman sa Department of Agriculture. Sana ba ulit po yan. At update namin kayo kung may ani na doon sa Hapag 3.0 ng ating barangay. At sigurado, makasiguro kayo, mura lang po yun. Kaya on behalf of Boy B, KPP and Dalisay, Quiz Edge po, muli, thank you very much. See you all next week. At ito po ang Balitang Lagro Live ngayong gabi.